So again guys, nandito na tayo sa venue. So ang easy lang because we have this. So we are one of the participants. So meron ding birds, okay. But we'll go first to the fish. Since yan yung main natin na pinuntahan dito. Discus also have here. Saan ba yung goldfish? Okay, nandun. Hopefully, nandito na lahat ng entries ng goldfish. So, we will have an individual content for this. I will be posting the video on each category, betta, goldfish, discus, arowana, but let's have the goldfish first. So as I mentioned, all jumbo lang ata ang kasali. Ganda talaga ng kulay, mga ka-groomers. I guess this would be long tail na siya, hindi na siya ma-consider as short tail. This one is the ST. Grabe, ang laki sa personal, mga groomers. May winners na pala. So, they already have their, konti lang talaga ang participants, mga groomers. I guess there are only 100 participants. So, ang laki. See. Kaya pala lumaki ng ganito. Super jumbo. Jumbo and super jumbo only lang ata yung yung pwede isali. Grabe, mga groomers. Ito yung pouch ng ko. Ang liit ng liit. Ang laki ng isda. So I guess same thing yung pag-judge nila dito. Top 5. Sana makapagpalaki tayo ng ganito, no? Try ko talaga. Tinatry ko talaga, mga groomers. I don't know, it will take 2 to 3 years siguro for this size. This is too much. Very, very big talaga. Siguro 2 kamay ang size nito. 2 palad ng kamay natin. Or palad ko. Later on, I will show you the winners. So ito, mga napili lang ng mga judge. 2 lang kasi yung nila, sticker. Hindi masyadong malinaw yung tubig since kahapon lang to na set up. Kasi nandito kasi ako kahapon. Today is Friday, June 6. Ito, isa lang. Ito yung napaka-simple lang talaga lang mga guys. Best of show. Para lang, sinulatan lang ng pentel pen. Grand Champion here. Very, very big. Maganda siya, mga groomers. Sa size niya, super laki. And then, as you can see, yung hump niya, nandun pa talaga. Yung hump ng back niya, still there. So, most of the time kasi pag the fish is kinda old, yung hump niya is nawawala. So, ito, nandito pa talaga yung hump niya sa likod. Maganda pa talaga yung curve ng back niya. And of course, the color given na yan. Basta tayo, of course, maganda talaga kulay. So, ito yun. Best of show, Grand Champion. This one, nasa large pa to
Medyo depende talaga. May mga depende talaga sa ano. Ito yung sabi ko mga groomers, oh. So, wala siyang, hindi siya napili. Super laki din. Mas malaki pa sa best of show. Pero, try to check on their back. So, medyo flat na siya. So, meaning, matanda na yung isda. There. As you can see on the back. Yung back na sinasabi ko mga groomers, yung curve niya sa may dorsal niya, medyo flat na siya compared sa nag-champion na may hump pa talaga. So, pero tingnan nyo naman yung wen, of course, grabe. Grabe ang wen. It's just, the fish is kinda old na siguro. For me yan yung turo kasi sa akin ni John Risutin, ni Marky, shout out to Marky Kikoy, Tikoy House. So, pag medyo flat na daw yung back ng isda, is medyo may edad na. Okay. See, ito mga groomers, bata pa. Same as rin. So, you can see, yung hump niya. Yung hump niya dito. Medyo mataas pa yung hump. So, bata pa talaga siya. And of course, on the size, it's large. So, bata pa yung isda. Yan yung sinasabi ko. 'Di ba? Ang ganda tingnan. Medyo yung tank lang talaga is some kind of cloudy since it was set up yesterday and today pa lamang ang judging nila. Kala ko bukas pa sana ako pupunta dito with my family. Pero since nagyaya yung bayaw ko, pumunta na lang kami. Ang ganda. Iba talaga pag Thai. I don't know, I'm just assuming na this is from Thailand. Ganda kasi ng kulay. Wala lang siyang award. Siguro medyo bata pa, maliit pa siya. This one, ang masasabi ko sa isda na to, medyo bata pa siguro, medyo flat na yung back niya or just the jeans lang. But again, yung caudal niya is kind of na-fold na. So as you can see on ang likot, on the other side, fold na yung caudal niya. Okay. This one, sa atin to mga groomers, ganito din kasi yung yung si Big Mama ko. Hindi best of show, it's because covered yung eyes niya. Sa Iligan Goldfish Show yun mga groomers. Covered yung eyes niya ng wen. So it's a fold or it's a minus talaga. Yun lang talaga yung minus ng isda na yun. It's a super jumbo nga pala si Big Mama. Covered yung eyes, so of course hindi pwede yan sa show. And as you can see, okay siya sa body mga groomers, but as you've noticed, yung swimming niya, kasi yung caudal niya mga groomers, nakabukaka. Yun yung term ko eh. Ewan ko lang kung makita on this side. So sobrang bukaka siya mga groomers sa paglangoy. So iba yung swimming pattern niya ba. So isa yan sa mga tinitingnan ng mga judges din. So again, mga groomers, yung mga sinasabi ko dito is just in my own opinion lang on how I select a fish, especially yung nag-judge ako. So I apply my knowledge from my mentors. Again, number one mentor ko, John Risutin, sina Marky Kikoy, Tikoy House,
Sila kasi yung matagal na sa pag-iisda, mga groomers. And of course, paano tayo matututo kung hindi tayo what we call this, magtatanong sa mga experts at saka yan si Marky Kikoy, mga groomers, napaka, let's just say, OZ niyan sa OZ ba yan? OC sa pag-select ng isda. Mataas ang standards, in short. Ito maganda rin, maganda ang kulay. So sa kulay lang siya medyo behind siya sa size. Ito napili ng dalawang judges since may sticker. Ito yung sabi ko, mga groomers, try to observe the tail, the caudal. Sobrang nakabukaka. So it's kinda minus na siya for me, ha. For the color lang talaga, wala tayong masasabi. Maganda talaga ang kulay. It's just cloudy lang talaga ang tubig. Second, so I guess itong number 2 is second placer. So yan, mga hag-groomers, malaki, maganda ang kulay. It's just the caudal lang talaga. See, sobrang bukaka talaga ng caudal. So very huge fish. Maganda, makapal, katawan sobrang kapal. Ang kapal ng hams, mataas ang hams, pero yung caudal lang talaga niya. For me, again, opinion, this is my own opinion lang. See, yung caudal niya, open na open talaga. Ang ganyang klaseng caudal kasi, as what I've observed, is medyo yung naapektuhan talaga yung paglangoy niya. Hindi ba smooth tingnan? Ito, may nilalaro sila. So dito naman tayo sa mga long tail tayo. I guess stress talaga. Kasi kahapon or kaninang umaga pa to dumating yung mga isda eh. Kahapon wala pa kasing isda dito. Around 4 PM na kami umalis. So medyo ito maganda din, mga groomers. So it's an old generation Oranda for me. Kasi alam naman natin yung mga bagong labas ngayon, medyo ang gaganda na. And also this one, the old gen. Ito, I believe this is the first runner-up. As you can see, maganda, kulay, grabe. Kung red ang hinahanap mo, ito na. Super red.
I guess medyo matanda na siya. Flat na kasi yung ano. Pero napakaganda at napakalaki mga ka-groomers. Super nice. Inactive pa lumangoy. Ito yung second runner-up. My favorite. Redhead Kirin. Yan. Observe niyo yung caudal or tail ng mga groomers. Hindi bukaka kung lumangoy. Close lang talaga. It's okay. So sana meron na pala tayo dito sa sa facility natin na ganito, pero hindi ganito kalaki. Hopefully, kasi mga long body yun. So hopefully ganito. Pero it will take 2 years siguro. Ito rin. Maganda rin. Medyo mag-iba lang yung kulay, no? Siguro na water shock or parang nag-fade. Ganda rin to. Medyo maliit nga lang. Wala siyang hindi siya napili ng judges. Pero maganda. Okay din. Sobrang lakas naman ng aeration dito. Pump kasi gamit nila. So wala nang biofoam or anything, pump na. Dito pump lang yung gamit. Kaya ang lakas ng ang lakas ng movement ng tubig. Dito tayo sa third runner-up, Oranda Longtail. Ito yata yung sinasabi nilang polka pattern. I don't know. Correct me if I'm wrong, mga groomers. Medyo stress pa talaga.
And we have the rancho. So mix na kasi mga groomers. So rancho na naman tayo. Ito favorite ko, rancho. Grabe na talaga ngayon mga groomers. Oh. Ang kapal ng grabe. Grabe yung back. Actually, marami ng mga gandang rancho na ano ba to? Calico or Kirin. I guess this is Indo. Kasi sila yung medyo maganda din sa mga Kirin, Calico na rancho. But I'm just guessing ha. Pero wala lang siyang award, di siya napili. So, let's just see sino talaga yung mga nanalo sa rancho. Ito medyo maliit, large. Pero okay din. Maganda rin. Hindi pa fully groom siguro lang. So, sayang to, oh. Hindi rin na nakapasok. BTO. I mean BTR. Black Tie Rancho. Ito rin, oh, sayang hindi rin nakapasok. Pero some kind of stress. Medyo stress talaga. This one, Sakura. Hindi rin nakapasok. Medyo kulang siguro sa katawan for me. Pero maganda. Ito yung sample ng mid-tail mga groomers. For me, ito mid-tail to. Kasi uso kayo yun is tiny. So maghanap tayo, maybe may makita tayo mamaya. Pero ito mid-tail, maganda. Maganda talaga. Oh, ganda ng form. Ganda ng curve. Grabe. Medyo stress nga lang. Of course. Kaya sa mga shows or sa show na hinahandle namin sa Aurora mga groomers, maganda, ina-advise talaga namin. Mas maganda talaga if mag-early bench in a day before the judging. Kasi ito yung mangyayari, yung isda hindi lalangoy, stress kasi hindi pa sila naka-adapt sa temperature ng ng tubig, especially in Aurora, napakalamig. So ganyan ang mangyayari ng isda. At saka given na kulang sa quarantine, mahirap talaga ang isda, ang daming poop like that. I need to return this. Okay.
Okay. Almost done. We're gonna go or not yet? Okay, okay. Around 120, 115, 120, we go for lunch. Okay, okay. Okay. Ito din mga groomers, oh. Hindi siya siguro, hindi to mid-tail standard for me. Pero ang haba ng katawan, pang super jumbo or meron bang mega jumbo na is. Basta mga ganitong form talaga mga groomers. Ang ganda. Ito yung mga hinahanap ko. Meron ako nito pero hindi masyadong marami. Especially now, ang lumalabas talaga is mga mga mid-size body at saka short body. So, hindi siya lalaki ng super laki talaga. So, ito yung magandang form for me. Mataas. Ito yun, oh. Medyo stress lang. Sample ng mid-size. Hindi kasi lumalangoy mga groomers. Sobrang stress. Ganda sana pag lumangoy para maka-side view. Yeah, almost. Yan. Ito yung mga mid-size na body form. Maghanap lang tayo mamaya ng Kasi hindi kasi lumalangoy. Ito. Yan. It's a mid-size body form na rancho. Okay din siya, pero pag gusto mo talagang magpa-super or meron bang mega jumbo, hindi siya ideal kasi limit lang yung paglaki niya sa mga ganitong form ng body, ng body, mid-size. So, pang large, okay siya. Pang large category. Ito, mid-size din. Yung body form. Malalaman mo yan mga groomers sa tail tube niya. So, as you can see on the tail tube, hindi pa haba. Medyo, lang ba? Tail tube, wala na siyang allowance, kumbaga. So, dito tayo. Hanap tayo ng mga, okay. I guess, I'm assuming this is the third runner-up. Yung caudal niya same sa sa pagtingin ko sa mga groomer sa ST. Siya, yung bukaka yung caudal niya. See. Ganyan. Nakabukaka. For me it's not hindi siya sabihin na pangit. But again, it's my own opinion lang. Ganyan yung lumangoy siya. Iba. This is a calico. Ang puti ng ng scale niya. Ang ganda. Hindi kasi sila masyadong nakakalangoy mga groomers. Kasi ang lakas ng ng bubbles, sobrang ito is very short body na talaga. Maliit ang mga groomers, nasa large lang. Sa lahat ng rancho dito, ito yung pinakamaliit. See, short body. Ito yung mga short body. So you can see, wala nang allowance yung niya, yung tail tube niya. So parang yung caudal niya is nakadikit lang sa katawan niya. Wala nang tail tube, kumbaga. So
And also, as you notice, yung caudal niya nakabukaka, kaya ganyan siya lumangoy. Iba. So, depende naman sa nag-aalaga mga groomers. Again, iba-iba tayo ng gusto na isda. This one is the second runner-up. Ang ganda mga groomers. Ang laki ng isda. Ito mga ka-groomers is the second runner-up ha. Ito, as you can see daw, ang ano rin, hindi siya masyadong mahaba yung tail tube niya. Pero malaki talaga sila na, sa jeans talaga niya is malaki talaga siya. Ang kapal ng curve. And as you can see sa caudal niya, hindi nakabukaka, kaya ang ganda ng langoy niya. So, isa talaga yan sa tinitingnan yung swimming pattern ng isda. See? Ang ganda niya lumangoy pag hindi nakabukaka yung caudal ng isda. Same thing with the Oranda, Rancho, Ryukin, ganyan. Grabe. We have the calico. Ganda ng kulay. Pero hindi siya nakapasok. See? Single anal but centered. I mean, single anal but centered. So, sa mga dyan, marami kasing nagtatalo. Hindi daw pwede yung single anal, material grade. Again, mga groomers, ito na show is international show ha. So, international meaning iba-ibang bansa na sumasali dito. So, from the word international, of course, very understandable. But again, I just want to clarify lang na pwede ang single anal as long as it's centered. Okay? And meron pang isa, tsaka fuse tail pa. Fuse tail. Oh, see? Applicable talaga si fuse tail sa rancho. Pwede talaga siya isali sa show. Again, clarify ko lang sa mga nagtatalo dyan. Nandito na lahat yung hinahanap nyo na na medyo nagtatalo kayo. Single anal, centered, fuse tail. Pwede isali. Again, nandito siya sa international show, sumali mga groomers. It's just hindi lang talaga sinuwerte kasi maraming magagandang isda. Again, observe nyo, walang cut yan sa caudal. Walang cut yan. Para maliwanagan ang lahat. At saka single anal center. Okay? Oh, sorry. Medyo wala sa to. Ito fold na mga groomers. So, again, pwede talaga isali kahit anong isda basta wala lang sakit. Again, it's very visible yung caudal niya, right side. Ang laki na ng fold. Again, wala talagang nagbabawal sa mali mga groomers. Everyone can join the show as long as do not bring a sick fish. Okay?
don't tell him I don't. Sayang to, hindi nakasali. Maganda lang ang curve niya mga groomers. Medyo kulang lang siguro sa katawan. Kaya hindi nakapasok. And also the caudal, medyo sobrang bukaka. See, bukaka talaga. Pero active siya, maganda. Hindi siya stress. Bakit ang gusto niya dyan? Ito mga groomers. Pero walang award. See? Ang linis. Hindi siya perfect, pero ang ganda. Manipis nga lang yung wen. For me, yun lang yung pag makapal ang wen, grabe, para na tong Ryuken na, may hump na. Grabe, ang ganda. Hindi siya super lucky mga groomers. But again, for sure, super jumbo to. Pero sayang hindi naka-award, no? So this is, for me, ito yung gusto kong tail. Mid-tail, and then hindi nakabukaka ang caudal. See? Ang ganda, ang ganda talaga tingnan pag hindi nakabukaka yung caudal mga groomers. Ang ganda ng langoy ng isda. Wala akong masabi sa isda na to. It's so nice. And also, let me check. Also fuse tail. Fuse tail din. Ang hirap kasi videohan yung ano. Fuse tail din siya, oh. Halos walang ka talaga. Saan ba yun? Double anal, fuse tail. Pero ang ganda. Ang ganda talaga. Eto, wala ring award, oh. It's a Sakura. Manipis ang wen, pero sobrang kapal ng curve. Grabe. Grabe, ang laki. Then, let me see. As you can notice, yung caudal niya mga groomers, I guess, hindi pa nag-fully healed from fin rot. Yung left side, see, may itim. Ang laki ng cut. Fin rot eh. So, that's one of the reason why hindi to nakapasok. For me, ang ganda ng isda. See? Yung itim sa caudal, yung itim sa anal fin. Mga fin rot yan. So, hindi pa naka-fully recovered siya. So, very, very obvious. Again, this one is considered as sick fish. Kasi may fin rot, of course. As you can see naman on the caudal, hindi level yung caudal niya. Ang daming fin rot. Or, ano ba? Halos punit yung caudal niya mga groomers. So, big factor talaga na walang sakit ang isda na isasali. Pag ganyan, as a judge, personally, automatic yan, dadaanan ko na lang yan. Okay? Oh, yun. Both side pala. May fin, damage talaga lahat. Both anal. Sayang, kaya pala hindi ka nakapasok. Okay. Here. Trico ba to? Considered ba to as trico? Wala kasing color white. But still nice. The color is nice. Sa show kasi mga ka-groomers,
ano kasi, hindi talaga sa kulay lang talaga nagkakatalo. Of course, one of the factor is yung kulay kasi part yun ng grooming. Pero sa pag-judge talaga ng isda, it's overall talaga. Hindi lang pagandahan ng kulay, palakihan ng katawan, may ano talaga, may exact form talaga yung body. It doesn't mean na sobrang laki ng belly, okay na yan, no. Hindi na yan, we call, ano ba yung tawag ni Marky? Proportion. Pag sobrang laki na ng belly. This one is cow rancho or metallic rancho. Ano ba to? Ang variety na to. Iba kasi ang cow. That's from China. This one is the metallic one. Hindi rin nakapasok, of course. As you can see, manipis ang katawan. Nakabukaka ang caudal. See? Yung caudal kasi mga groomers, isa rin sa tinuro sa akin ni Marky, Kikoy, at saka John Ray. Dapat yung mga caudal ng isda is nakatago sa, yung anal ng isda is nakatago sa caudal, hindi siya lumalabas. So, maghanap tayo ng nakalabas talaga yung yung anal. Ito rin, fold na yung anal niya. Fold na. Tiklop na yung left side ng anal. Sayang din, maganda rin. Okay rin siya. This one, ito yung tinatawag, for me, it's a standard tail. So, ang taas ng caudal niya. Uso na kasi ngayon ang short tail and tiny yung Pero so far, hindi pa ako nakakita ng tiny tail na sumali dito. Ito, standard tail din. Medyo may mga new gen na kasi ngayon sa Thailand at saka Indo. Yan yung mga short tail at saka tiny tail. Yan yung mga bagong labas na generation ng rancho. Maganda rin. Manipis nga lang yung katawan. This one, hindi rin nakapasok. Sobrang ganda rin. Okay rin siya, malaki ang katawan. It's a fused tail as well. Double anal but fused tail. Again, walang minus ang fused tail sa rancho category. Again, clarify ko lang, only rancho category ang pwede ang fused tail.
This one, ano award ito? Best in ano ba to? Color? Against color siguro. I don't know ha. Ano to? Yeah, best in color. Oh, best in color. First runner-up. Ang grabe yung kulay. Lutong-luto. Standard tail. First runner-up. Then, as you notice, hindi nakabukaka yung caudal. Hindi siya gaano kakapal yung isda, mga gromers. Yung katawan, I mean. But overall, maganda ang isda. From the color, from the body, from the swimming pattern, at saka yung finish niya, maganda. This one, let's check. Hindi to fuse tail. Maganda rin. Again, advantage talaga si hindi fuse tail kaysa fuse tail. Basta dikit yung laban ha. Advantage yan. And also double anal. Napaka-advantage din. Advantage talaga si double kesa single. Kasi si single, medyo... Si double kasi is complete. Of course. Pero pareho silang walang minus. It's just, again, I just want to clarify, if dikit yung laban, lamang talaga si double. Kasi complete. Ito, hindi rin nakapasok. Sayang. Maganda ang curve. Parang may natanggal na ano dun sa ibabaw. Ito, may puti. If you notice, parang natanggalan ng ano, kaliskis. Again, isa din yan sa factor, mga hag-roomers, na pag may natanggal na kaliskis, especially on transit yung isda, paglagay, natanggal na yan, based sa experience ko, medyo may minus talaga. Double anal, maganda ang caudal. Bakit hindi nakapasok na? Kahit third man lang or second. Ang ganda ng isda kaya siguro hindi nakapasok, mga groomers. Hindi na siya nakakikita. Let me see. Wala na talagang mata. I also mentioned a while ago na pag ganyan, same sa longtail oranda ko, hindi siya naging best of show dahil nakatabon yung wen sa mata niya. So basically, blind yung isda, hindi nakakita. So maybe yan yung isang rason kung bakit hindi ito nakapasok si BTR. So let's go to the other side. Ito hindi rin nakapasok. Ryuken. Ay, nakabukaka yung caudal. Sayang. It's nice. Ganda ng humps. Pero yung, as I've noticed, magaling dito sa Ryuken si Tikoy So, sabi ni Boss Tikoy, maganda talaga yung pointed talaga yung or triangle shape yung ulo or bibig ng Ryuken. Ito medyo, for me hindi siya pointed or hindi siya triangle shape. Maganda lang talaga yung kulay niya. This is the second runner-up.
Yan mga groomers. Pwede nyo i-compare doon sa isang Ryuken yung ano niya, yung ulo niya. 'Di ba? Mas pointed to eh. Mas triangle shape siya tingnan compare nung isa. Ang strong talaga ng dorsal niya. Oh, wala siyang award. So let's grabe yung humps. Hindi siya lumalangoy. Isa din sa factor yung stress. Pag hindi talaga gumagalaw yung isda, medyo sa nakasanayan is medyo minus points talaga. Kahit gaano pa kaganda ng isda, pag nakapark yan, minus talaga yan. Hello sir. Nice to meet you. Last year I was not able to meet you. It's because you're so delayed for the flight. Okay, this year. Yeah. I go take lunch. Aja. Back. Okay. Okay, Just you want to come? yeah. Okay, Soon. Okay. Later. Thank you. Yan si Sir nakapunta na yun ng Philippines. He's the head judge sa National Goldfish Show sa Butuan. Good thing na recognize niya ako kasi may interview kami supposed to be last year na show nila 2024, and what happened was yung buong airport, system ng airport sa buong mundo is system down ba yung tawag doon. Hindi na nagka-communicate yung mga airplane, kaya delayed lahat ng flight sa buong araw. Timing yun, flight namin yun pa Singapore. So hindi ko naabutan si sir. So hindi ko ma-pronounce yung name niya. Ang hirap kasi i-pronounce. But nung pinuntahan ko siya sa Thailand, medyo wala siyang time for interview. Mas maganda daw dito sa show. So ngayon, nagkita na kami and nakilala niya ako. So maybe we'll have a short interview later on. Ito pala yung first runner-up nila mga ka-groomers. Ito lumangoy na. Iba yung malaki siya tingnan, pero yung ulo niya hindi masyadong maganda yung forma. It's just malaki lang talaga yung isda. Sayang hindi siya nakapasok. Iba din yung form niya mga groomers. So as you notice, hindi siya egg shape, 'di ba? Ang taas ng caudal niya. So instead of egg shape siya, yung caudal niya, especially yung tail tube niya, is pahaba. Hindi siya round shape ba or egg shape. Almost. I saw the judge that I want to interview. He come to me and he said, well, if you have time later on, we can have the interview. Good thing that he noticed me. I saw the green white monstera, the one your friend won, 100 plus. How much? 100 plus sing? 100 plus. I will tell Karen. You're hungry na? Almost done this row. Nagutom na raw yung bayaw ko. Ang laki kasi ng area mga groomers. So hanapin lang natin yung champion.
Siguro lahat ng entries dito or less than 100 or less than 80. Puro kasi jumbo, large, super jumbo lang yung ano, pwede isali. So I guess most of the fish here are for sale naman. Ito rin oh, hindi nakapasok. Medyo iba talaga yung form ng ulo niya, no? Hindi siya ano, pointed na triangle shape. Pero grabe yung humps. Ano to? Parang Porandacho. Shark, may shark fin. This is the third runner-up. Cloudy lang talaga yung tubig, mga groomers. Mas maganda siguro to pag may ano, sponge, kahit sponge filter lang. First runner-up for Dimikin. Medyo hindi lumalangoy, manipis pero ganda ng finish. Third runner-up for Dimikin. Laki ng mata. Again, hindi ako talaga masyadong expert sa Dimikin. Magaling dito si Tikoy at saka si Marky. Kailangan daw balance yung mata. Ryukin form, pero kailangan yung mata medyo magaling ka tumingin if balance ba talaga. And ang hirap nitong Dimikin i-groom is pag yung quality ng tubig mo is medyo pumangit, doon na parang lumiliit yung mata nila according to Tikoy. Ito parang pumuputi yung mata, parang may katarak. Ang cute oh. Shark Rancho. Again mga groomers, this is the last fish na ano natin, wala nang kasing ibang entries. So I guess more than below 80 entries lang will go later sa ibang mga isda na naman. Okay, that's another content na naman. Thank you and happy goldfish keeping.